Magandang hapon po mga kapatid. Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat muna sa lahat ng kapatiran, bata at matatanda, sapagkat sa loob po ng 38 years na aking pong pagpapastor sa iglesyang ito, nakatanggap po ako ng inverter air conditioning nung birthday ko po nung Huwebes. At nabalitaan ko na ito po'y inyo pong ambagan. Malaki man at maliit. Ito'y para sa akin, ito'y pagdama ko sa inyo na ng inyong pagmamahal na hindi yung pinabayaan kahit sa katandaan at napakaraming karamdaman. Pastor, mayroon ba akong dapat pagsisihan sa aking paglilingkod? Wala naman siguro, sapagkat nadama ko ang inyong kalinga ng inyong pagmamahal habang tumatagal at alam kong malapit nang maupos ang kandila. Narinig ninyo kanina mga kapatid sa testimonyo ng aking sinabi na ang iglesyang ito ay totoong tumatayo ito sa loob ng 38 taon. At 22 taon bilang isang nasa masasabi kong ganap at tunay na aral. May pagkakamaliman, ngunit kakaunti lamang. Ngunit pagdating sa kaligtasan, alam kong nakatitiyak. Nakatitiyak ang ating pong pananampalataya as a Reformed Baptist. Ito po ay nasa katotohanan. Now, sa amin pong paglalakbay ni Mama sa ministeryo, sa loob po ng 10 years na pagiging isang charismatic Pentecostal at 16 years naman para po sa reforming Baptist. At tayo po ay naitatag 2003 hanggang ngayon. So, yun po ay 22 years na po ang nangyari. Noon pong kami ay umaakyat sa bundok, sinasalubong namin, inaakyat namin ito para po maghatid ng mabuting balita. Abutin ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Naranasan namin na kami sumasagupa sa mga NPAs, sa mga makakaliwa at umaalis kami ng umaga, sa umaga, darating kami sa bundok ng gabi na at maraming mga NPA nagtatanong sa amin, bakit ngayon lang kayo dumating? Kanina pa kami naghihintay. So sa makatuwid, nalaman ko na habang kami naglalakbay, nandun sila sa kabundukan. Alam nila na kami naroon naglalakbay. At ang bagay na ito ay isang hamon sa amin. Sa tindi ng hirap, pagod, kumbaga, kung hindi sa Diyos at sa biyaya ng Panginoon, mayroon sana akong pagsisisihan. Sapagkat dumanas ng iba't ibang pagsubok. Bago dito naman sa Tagalog, dito sa Cavite, inakit ako ng 2 taong lasing at ako'y pupugutan ng ulo. Hinawakan nilang kwelyo ko at nakataas yung kanilang bolo at ang sabi ko, teka muna, bago nyo ako patayin, hayaan nyo muna ako makagtapos ng pangangaral. At pumayag naman sila dahil yung mga kapatiran doon ay kanya-kanya ng in Jesus' name. Talaga namang nagkakagulo sila, pati misis ko. Dahil pupugutan ako at alam nyo kung anong reliyon ng dalawang yon, Iglesia ni Cristo. No. So naghintay sila habang ako nangangaral. Narinig nila na talagang matapang yung aking pangaral. Sabi ko, maraming mga matatatapang na tao na gustong pumatay ng tao pero hindi nila kaya't duwang silang tanggapin si Kristo. Umalis po sila. Umalis sila. At kinabukasan, hinahanap ako muli. Sabi, nasaan yung pastor kagabi? Ang sabi na ni Nilda, yung bahay doon na, nandun po sa Las Piñas. Wala pong kasalanan yun. Hindi, hinahanap lang namin dahil kami magpapasalamat sa kanya. Dahil hindi na tuloy yung aming pag-murder doon sa may-ari ng pabrika ng mga pyesa dyan ng mga Hapon. Yung palang gusto nilang patayin.
Kaso lang, uminit yung ulo nila nung dumaan sila habang nangangaral. At maraming mga bagay na kailangan ko, o masasabi kong pinagsisisihan ko sa aking paglilingkod. Isang tanong, mga kapatid, ngayong gabi. Bilang Kristiyano, kayo, mga kabataan, dito, mayroong Kristiyano rito 22 years na. At karamihan sa kabataan dito, mayroon ng 10 years, 5 years. Ang tanong ko sa inyo, mayroon ba kayong pinagsisisihan sa inyong pagiging Kristiyano? At nais kong patatagin ninyo sa inyong puso ang tanong na ito. Sapagkat tanong ko rin ito sa mga kabataan at mga kapatiran o bisita na dito na wala pang relasyon kay Kristo. Magtanong kayo sa mga Kristiyanong narito, ano ang kanilang pinagsisisihan sa kanilang pagiging Kristiyano. At gusto kong malaman ninyo ngayong hapon, ang mga katotohanan kapag natutunan ninyo at kayo'y naging Kristiyano, hindi ninyo pagsisisihan ang pagiging Kristiyano. Bakit po? Yung po ang tanong natin na salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kasagutan. Sapagkat yan po ang pamagat ng ating mensahe ngayong hapon, karugtong po kaninang umaga, may pinagsisisihan ba ko na ako'y naging Kristiyano? Basahin natin ang Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Ganito po ang pagkakasabi ni Apostol Pablo. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong biyaya sa amin sa bumaghapon. Pinagkalooban niyo kami ng pagtitiis upang makapanatili kami, Ama, sa ilalim po ng inyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na kayo magbukas ng aming puso upang ang wala pa pong totoong relasyon sa inyo'y magkaroon po ng tamang relasyon sa inyo at ang inyong mga tao na mayroon na pong pananampalatay at namumuhay na walang pinagsisisihan ay mapatibay pa sa aming pong pinanindigang pananampalataya. Panginoon, mahabag kayo at maawa, pagpalain niyo ang bawat isa, nawa maluwalhati kayo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Katatapos lang po ng eleksyon at sa lahat sa atin dito, maliban sa aming mag-asawa, hindi kami nakaboto dahil hindi kami nakarehistro. Pero alam ko, sa inyo po may natutuwa sa inyo dahil nanalo ang inyong kandidato at yung iba naman ay hindi natutuwa sapagkat hindi nanalo ang kanilang kandidato. Kaya maaaring sasabihin nila, mayroon silang pinagsisisihan kung bakit hindi nanalo ang kanilang ibinotong kandidato. Pero tanda natin, manalo man ang kandidato natin, sila man ang pinakamataas na boto, hindi sila ang pag-asa ng buhay natin. Wala sa kanila anumang gatiting na bagay na makapagbibigay sa atin ng totoong kaluwalhatian magpakailanman. Tanging ang Diyos lamang ang siyang makapagbibigay sa atin ng totoong kaligayahan. Kaya sa hapong ito, 3 dahilan ang dapat nating panghawakan na kailan may hindi natin pagsisisihan ang maging Kristiyano o ang pagiging Kristiyano. Bakit?
Tatlo po ayon sa ating talatang binasa. Verse 7 po ay napakalinaw na ipinapahiwatig. Hindi tayo magsisisi o hindi natin pinagsisisihan na tayo po ay naging Kristiyano sapagkat una, taglay natin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ang isang Kristiyano, ang maging isang Kristiyano, taglay mo ang pinakamahalagang bagay sa buhay, sa mundo, sa buhay na ito. Tignan ang sabi sa verse 7. Sabi ni Pablo, gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang na alam natin, si Pablo po ay may relihiyon, pinakamataas na relihiyon. Si Pablo po ay isang miyembro ng Sanhedrin, siya ay isang Pariseo, pinakamataas na tungkulin, at siya ay mayroong kayamanan, mayaman siya sa lahat ng mayaman. Ngunit itong kanyang sinabi, gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Napansin niyo ang sinabi ni Pablo? Bagamat nasa kanya lahat ng karunungan, lahat ng lingwahe sa panahon yun, alam niya, master siya, memoryado ang Bible, mayaman siya. Siya po ay hinuyukuran ng mga tao, kinatatakuran siya ng mga tao dahil sa kanyang impluensya, pero ang sabi niya, inari niya itong kalugihan dahil sa natanggap niya ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, walang iba kundi si Jesucristo. So ang tunay na pagkakilala kay Kristo ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay dito sa mundo. Sabihin nating mayaman ka, may pera ka, gaya ng sinabi ni Pastor Rolly kanina, o ikaw ng pinakamatalinong tao, ngunit kung wala kang Kristo, wala sa iyo ang pinakamahalagang bagay na kailangan mo sa buhay. Hindi porke mataas pinag-aralan niya, mayaman siya, nasa tugantog ng tagumpay, siya'y mapalad o swerte, ngunit kung wala niya ang hawak, ang pinakamalagang bagay na magkaroon siya, si Kristo, siya po ay pinakakawawa sa mundong ito. Kaya nga, para sa mga kabataan dito, mga nag-aaral o may pinag-aralan, na mahalaga sa inyo ang lahat ng bagay sa mundong ito, well, kailangan nating mag-aral. Mahalaga yan. Pero huwag niyong ituring na yung pinakamalagang bagay sa buhay niyo. Kaawa-awa ka kung wala si Kristo. Sapagat ang hiwalay kay Kristo, siya ay nasa kapamakan lamang. Si Pablo po ay dating mataas na katayuan bilang Hudyo. May relihiyon, may reputasyon, may kayamanan. Ngunit, nang makilala niya si Kristo, lahat ng iyon ay itinuring niyang kalugihan. Kalugihan. Hanggat hindi mo maituring ang anumang bagay sa mundong ito na kalugihan, mga kapatid, talo ka. Bulag ka pa rin. Bulag ka pa rin sapagkat wala ng ibang pinakamalaga ay magkaroon ka ng tamang relasyon kay Kristo. Tulad ng isang taong bumili ng perlas sa Bible, mayroon pong isang tao na siya po ay nakadiskubre ng perlas. At ang perlas na ito, para sa kanya, ito na ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Kaya nung ginawa niya, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Ibinenta niya ang kanyang lupain, ang kanyang bahay. Ibinenta, tinalikuran niya, maging ang lahat ano mang pakinabang sa kanya upang mabili lamang ang perlas na ito. Si Kristo po hindi nababayaran, kundi ito'y ating sinasampalatayanan. Marahil nananampalataya ka sa mga bagay dito sa mundo, ngunit hindi mo sinasampalatayan si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, pulubi ka pa rin sa kaharian ng Diyos. So ano mang nawala sa iyo nung ikaw ay naging Kristiyano, para sa akin, maraming nawala sa akin nung ako yung maging Kristiyano. Marami akong nawalang mga kaibigan, mga barkada,
nakasama ko halos maghapon, magdamag, nagiinuman, natutulog diyan sa kalsada, nakalublob ako sa kanal. Lahat yung mga kaibigan ko yun, nawala. Sayang para sa akin dahil sila ay aking kasama, nagbibigay sigla sa akin. Pero kalugihan yun eh, kung ituring natin. Marahil nawalan ka rin ng luho, hindi mo na ngayon mabili ang gusto mong bilhin. Hindi mo na magawa ang gusto mong gawin. Marahil nawala ka na rin sa aliw, sa mga club, sa mga sinihan, kung anong gusto mong panoorin ayon sa takaw ng iyong mata, maaring nawala na rin, nalugi ka dyan. Ngunit hindi mo ito kailanman pagsisisihan. Hindi mo ito pagsisisihan. Sapagat taglay mo ang pinakamalaga sa lahat ng bagay. Ang ika'y magkaroon ng relasyon kay Kristo. Kaya yung hamon ko sa inyo mga kabataan. Tanungin nyo ang mga kabataan dito, mayroon ditong naging miyembro 16 years old, 15 years old. Hanggang ngayon, ilang taon na. Tanungin mo, may pinagsisisihan ka ba? At alam ko, sasagot nila, wala. Kaya kung si Kristo ang yaman ng puso mo, hindi ka talo. Hindi ka kailanman talo. Ikaw ay panalo. Sa lahat ng sandali, ikaw ay panalo. Kaya nga, yan ang unang dahilan na dapat nating panghawakan na kailan may hindi tayo magsisisi kapag ikay naging Kristiyano. Una, sapagkat taglay mo ang pinakamahalaga sa lahat. Ikalawa, mga kapatid, hindi ka magsisisi sa pagiging Kristiyano sapagkat taglay natin ang karunungan sa lahat. Verse 8a, ganito po ang pagkakasabi. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan. Dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Now, tignan niyo yung kalugihan. Sabi ito ni Pablo na remember Paul, isa siyang taong mayaman, makapangyarihan, mataas ang katungkulan. Pero ang sabi niya, inari kong kalugihan. That's wisdom. Yan po ay karunungan. Nang isang bagay na mahalaga, importante sa kanya, kilala siya, bantog siya, ma-influensya siya, pero nang makilala si Kristo, magkaroon siya ng karunungan. Nakita niyang pagkakaiba. Basura lang itong aking pinagmulan. Wisdom, karunungan. At hindi lang doon, ang sabi po niya, na makilala si Jesus na Panginoon ko. Mas mahalaga ang makilala ang Panginoon. Now, mga kapatid, alam kong 22 years old na tayo as a Reformed Baptist. Pero masasabi ko, hindi lahat ay may katalinuhan na tungkol kay Kristo. Yan ang sinasabi ni San Pedro na kanyang panawagan sa atin sa 1 Peter chapter 1 and 3 o 2 Timothy 1 and 3 na sabi, dapat tayo lumago sa kaunawaan, karunungan tungkol kay Kristo. Pero hindi tayo lumalago pa sapagkat wala tayo sa tuwing tayo po'y nag-aaral ng kanyang salita. Gaya ng kanilang paturo kanina, ang kagalakan natin ay wala doon sa banal na kasulatan, sa kautusan. At wala tayong panahon sa pagbubulay-bulay nito, kundi mas malaga sa atin ang sasanlibutan pa rin. Tulad ng social media. Tayo mga Kristiyano, nakikipag-vlog tayo, nakikipagtalo tayo sa mga hindi mananampalataya o sa kapwa mananampalataya, nagtatagisan tayo ng karunungan kung sino ang kandidatong gusto natin. Ay hindi tayo lumalago. Hanggang ngayon hindi natin kilala si Kristo. Kilala lamang natin si Kristo as our Lord and Savior. Pero yung ating personal relationship sa Kanya, hindi pa lumalago. Ngunit taglay natin ang karunungan sa lahat ng bagay. Ang sabi ni Paul, inari kong lahat ng bagay kalugihan. Bakit niya natanggap na lahat ng bagay sa mundong ito'y kalugihan?
Sapagkat mayroon siyang karunungan. Taglay niya ang totoong karunungan na galing sa langit. Karunungang kumikilala sa Diyos. Lahat ng bagay ay walang kasing halaga kumpara kay Kristo. Yun po ang karunungan. So ang salitang kalugihan na maaring maisalin natin sa dumi. Lugi ka. Dumi lang yan. Walang kwenta. Now, hindi ko sinasabing walang kwenta ang pera, walang kwenta ang magandang trabaho. No, ikumpara mo pagdating po sa kayamanan sa panlangit, walang kwenta yan. Lahat yan ay basura lamang. Maging yung ating mga good works, mabubuting bagay, lahat yan ay basura lamang kumpara sa spiritual na kayamanan. So si Pablo ay nagsasabing kahit ang pinakamagandang bagay sa mundong ito ay basura kung ihambing sa karangalan na makilala si Kristo. Lumago tayo kay Kristo. Kaya nga, muli kong papaalala sa inyo, mayroon akong mga reminders every Sunday or Saturday evening. Ano bang asahan nating kinabukasan sa pagsamba? Sana kung nababasa natin, yan po ay isang paghamon sa atin na magkaroon tayo ng init sa pagsamba, hindi para lang magkita-kita tayo, kundi number one ay upang makilala natin si Kristo, makilala natin ang Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng ipinapangaral na kanyang salita. Now, mayroon babasa ko sa libro, isang misyonaryo, na tinanong siya ng mga tao. Sapagkat ang misyonaryong ito, tilang buhay niya nandun na lamang sa ministry, nandun na lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ang kanilang bahay na maganda ay naalikabukan na at hindi na nawawalisan, naiwanan na. Kaya sabi ng mga tao, hindi ka ba nanghihinayang o hindi ka ba nagsisisi na iniwan mo ang buhay mo sa syudad at ang bahay mo para ipagpalit mo sa kagubatan? Well, ang kanyang sagot, wala akong pinagsisisihan. Ang kaluluwa ng isang tao ay higit sa anumang sweldong matatanggap ko sa mundong ito. Yan ay puso ng isang mangangaral. Wala siya sa hinahangad ng mundo. Maraming nagpapastor, maraming nangangaral para lang ipakilala na sila'y magaling, mahusay. Pero ang taong misyonaryong ito, hindi niya pinagsisisihan na ipinagpalit niya sa kagubatan, hindi niya kilala ang mga tao sapagkat ang nais niya, maligtas ang mga tao. Yun ang totoong mangangaral. At hindi nagsisisi sa kanyang kalagayan. Kung iniisip mo na may mawawala sa iyo, alalahanin mo si Kristo. Alalahanin mo ang Panginoon na siyang tunay nating yaman. Tunay nating yaman at karunungan. Sa dulo ng buhay, hindi natin pagsisisihan na tayo naging Kristiyano sapagkat makikita natin ang ating kinabukasan. Ikatlo, na dahilan kung bakit hindi natin pagsisisihan ang maging Kristiyano. Una, dahil taglay natin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ikalawa, taglay natin ang karunungan sa lahat ng bagay. At ikatlo, taglay natin ang kagalakan pangbuong buhay. Ang kagalakan pangbuong buhay. Verse 8, B. Yung una, ganito ang sabi sa verse 8a, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Ikalawa, alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Natignan yung salita ni Pablo, tiniis niya. Sapagkat mayroon pa rin siyang gana sa mga bagay na kanyang kinagigiliwan nung hindi pa siya Kristiyano.
Mahalaga pa rin sa kanya ito. Pero, ang sabi niya, alang-alang, no? Alang-alang kay Kristo, tinuring niya itong basura lamang. Alam natin, kapag tayo po ay nagigiliw sa mga bagay na hilid ng ating laman, alam natin that is our remaining sin. That is sin. Kasalanan po yung nag-uudyok sa atin na gawin ang mga bagay na hindi dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. Ngunit dapat nating ariin itong basura lamang upang makamit nating buo si Kristo. Hindi ko sinasabing di natin kailangan ng mabuhay sa mundong ito. Kailangan natin. Pero wag nating itumbas ito bilang kayaman at pinakamahalaga sa atin. Sapagat kung yan ang pinakamahalaga sa atin, alam natin pangalawa na lamang si Kristo sa atin. O di kaya mawawala si Kristo sa buhay natin. Hindi yan ang totoong kagalakan. Ang totoong kagalakan ay manatili si Kristo sa ating buhay at ituring nating kalugihan at basura ang lahat ng kagalakan sa mundong ibabaw. Tanda natin, alang-alang kay Kristo na aking Panginoon. Tanda natin yan. Alang-alang kay Kristo na aking Panginoon. Hindi natin Panginoon ang anumang bagay sa mundong ito. Alang-alang kay Kristo na aking Panginoon. Ang panghabang buhay na kagalakan ay kay Kristo lamang natin matatagpuan, mga kapatid. Kay Kristo lamang natin matatagpuan. Ang kasiyahan sa mundo ay panandalian, pansamantala. Kapag tayo namatay, wala na. Sabi ni Pastor Rudy, maraming mga reliyon na sinasabi lang, pag namatay tayo, tapos na. Hindi po eh. Pag namatay tayo, simula pa lamang kung saan tayo pupunta. Anong buhay na walang hanggan? Sa impyerno o sa kaharian ng Diyos? Yung palang magsisimula. Kaya nga, yung kaligayahan sa mundo na dinidiyos ng marami, panandalian. Ngunit yung kaligayahan na ating nasimulan habang tayo nabubuhay pa, pagkamatay natin, magpapatuloy hanggang walang hanggan. Nakasama ang ating Panginoon. Ang kagalakan na dala ni Kristo ay eternal. Walang hanggang kagalakan. Hindi pansamantala at hindi rin ito batay sa ating sitwasyon. Sa libro pong taglay ko tungkol kay Jim Elliot, si Jim Elliot po ay isang missionary. At siya po ay nadestino sa mga lugar na kung saan may mga taong kumakain ng kapwa-tao. Mga awkas. At si Jim Elliot, doon niya ibinuwis ang kanyang buhay. Siya'y nangangaral hanggang siya'y patayin. Pero mayroon siyang iniwang salita. Ang sabi niya, babasahin ko sa Ingles. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Sa mga Ingles, alam kong madaling intindihin ito, ulitin ko. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Sa Tagalog po ay ganito. Hindi siya hangal na ibigay ang hindi niya kayang panatilihin. Hindi niya kayang pigilan. Hindi raw siya hangal. Ibigay niya ang bagay na hindi niya mapanatili upang makamtan ang hindi kailanman mawawala. Hindi baling mawala. Ang mga bagay sa sanlibutan, makamit lamang niya ang mga bagay sa langit na mananatili magpakilanman. Yan po ang katalinuhan ng isang misyonaryo na si Jim Elliot. So, ang Kristiyanong pamumuhay ay may sakripisyo. May sakripisyo. Diba? Ating napag-aralan kanina. Na bagamat tayo po ay pinipreserve ng Panginoon. Kaya tayo nakakapanatili unto the end because of God's preservation. Pero yung preservation ng Panginoon may kalakip na ating responsibilidad. Sapagat hindi tayo pababayaan na magtatamad-tamad
Hindi gagana ang preservation ng Panginoon kung hindi natin sa buhay ang ating kaligtasan. Gaya ng sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12, work out your salvation with fear and trembling. Kaya ba nating mag-persevere unto the end? Kaya. Sapagkat ang sabi sa 13, ang Diyos ang gumagawa, siyang gumagawa ng ating pong pagnanasa upang gawin natin ang bagay na nakapagbibigay lugod sa Kanya. Hindi tayo nagsusulo sa ating pag-persevere sapagkat ang Diyos ang nag-preserve sa atin. At sa Kanyang preservation, siya nagbigay sa atin ng kakayanan na gawin natin ang anumang bagay na nakapagbibigay lugod sa Kanya. Kaya nga, ang totoong Kristiyano ay nag-persevere unto the end. Dahil ang Diyos ang gumagawa sa Kanya. Yun ang preservation ng Panginoon. So, ang Kristiyanong pamumuhay ay may sakripisyo. May hirap talaga. Pero may tunay at walang hanggang gantimpala. Mayroon tayong gantimpala. Walang pagsisisi sa taong tunay na naglilingkod kay Kristo. Hindi ko lang masabi na itong mga nawawala sa atin, gaya na sinabi sa 1 John, maraming nawawala sa atin sapagkat hindi sila kapiling kasama natin. Pero ayokong magsalita na sila hindi Kristiyano. Ang masasabi ko lamang, wala silang pagsakripisyo. Wala silang pagsakripisyo sa kanilang buhay. Mayroon silang pinagsisihan ngayon, bakit ba ako naging Kristiyano? At marami akong narinig ng mga mananampalataya, alam mo, umalis ako dyan dahil bakit ba ako naging Kristiyano? Wala na akong ganito, wala na akong ganito, wala na akong ganito. Mayroon talaga silang pinagsisisihan dahil hindi sila totoong Kristiyano. Maraming umaalis sa atin sapagkat hindi sila mga tunay na atin. Pero ang totoong Kristiyano, walang pinagsisisihan. Sapagkat una, taglay natin ang pinakamalagang bagay sa lahat ng bagay. Taglay natin ang karunungan sa lahat ng bagay. At ikatlo, taglay natin ang kagalakang pang buhay na walang hanggan. Kaya sa ating pong pagtatapos, kung tanungin mo ang iyong sarili, let us examine ourselves whether we are in the true faith. Tanungin natin sarili, may pinagsisihan ka ba? Napupwersa ka ba every Sunday? Every meetings natin? Pinagsisisihan mo bang naging Kristiyano ka sapagkat hindi mo magawa ang gusto mo? Mayroon ka bang pinagsisihan sa pagiging Kristiyano? Ikaw lang makakasagot niyan. Pero sa totoong sagot, wala. Wala akong pinagsisihan. Kahit pa maulit ang buhay ko, pipiliin ko pa rin piliin si Kristo. Yan ang dapat natin panghawakan. Ang mundo ay nag-aalok ng aliw, nag-aalok ng kayamanan at ng kapangyarihan. Ngunit si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kapatawaran. Si Kristo lamang makapagbibigay sa atin ng katwiran. Si Kristo lamang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya wala kang pagsisisihan. Kaya hamon ko sa ating lahat ngayon, para sa mga kabataan, mag-aral kayo, pagsikapan ninyo. Abutin ninyo ang mataas na edukasyon. Pero, mas unahin ninyo, maging prioridad ninyo, na makamtan ninyo si Kristo. Sapagkat kung makamtan mo si Kristo, di tulad na makamtan mo pinakatalino, pinakaganda ng salibutan, may pagsisisihan kayo. Ngunit kung matanggap nyo at magkaroon kayo ng tamang relasyon kay Kristo, wala kayong pagsisisihan sa buhay nyo. Kaya hamon ko sa inyo mga kabataan, magtanong kayo dyan sa mga kabataang miyembro na ng iglesia. Hindi sila naging miyembro dahil ginusto, kundi sila ay nakitaan ng tunay na pagbabago sa buhay bilang Kristiyano. Sila ay mayroong tamang karunungan upang masagot nila ang kanilang totoong kaligtasan. Magtanong kayo dyan. At para naman sa atin pamilya, mga kapatid, sa mag-asawa,
hamon din sa atin. Kapag pinili mong ilagay si Kristo sa sentro ng inyong tahanan at mga anak, ito ang pinakamatalinong pasya. Ito ang pinakamatalinong pasya sa iyong pamilya. At para sa atin, Iglesia, simulan mo maging tapat na lingkod. Maging tapat kang lingkod at maglingkod ng totoo, sapagkat ang bunga nito ay walang hanggang kagalakan para sa iyo. Amen? Tayo manalangin. Opo, Panginoon, salamat po, Ama, sa inyong mga tao na mayroon na pong 38 taong nagdesisyon sa biyaya ninyo, sa kakayanan ninyo, na baguhin ang kanilang puso upang magdesisyon na tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa loob ng 22 taon na kayo po ay nagtatag ng totoong mananampalataya at tinuruan, pinalago ninyo ang dating nangangapapa sa kanyang pagiging Kristiyano, ngunit dumating ang iyong pong biyaya na kaming lahat ay matuto sa katotohanan at katotohanan lamang siyang nagpalaya sa amin. Salamat po sa mga kabataan na kasama namin ngayon, na sila'y nakakapanatili sa kanila pong pinili, sapagat ang lahat ng ito'y kanilang hindi pagsisisihan. At dalangin din po namin sa mga tao at mga kabataan ngayon na nakarinig ng hamon sa kanilang buhay na dapat nilang piliin ang pinakamahalagang bagay sa lahat ng bagay, ang pinakakarunungan sa lahat ng bagay, at ang buong kagalakan panghabang buhay ay kanilang makamtan sa pamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Kristo. Maraming salamat po, Ama. Salamat sa inyong mga salita simula pa kayo ng umaga hanggang ngayon, hapon sa aming pag-uwi, taglay namin ang mga salitang ito sa aming mga puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.